Si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office ay nandito na po sa ating Zoom. Yuse Claire, na-miss ka namin last time, hindi ka nagising. Good morning! Yes, good morning Alvin. Good morning sa lahat ng mga kabayan natin. Yes, nakatulog tayo noon at that time. Mga 4:30 na yata ng madaling araw sa Japan. So mga 3:30 dito. Hindi, balik. Ay, tama. Mga kasi advance sila ng 1 hour eh. Eh sabi ko nga, nasarap ng tulog ni Yuse Claire sa Japan. Nakatulog tayo, maliwanag na. Kasi parang 4:30 sa Japan, maliwanag eh. Ibig mo sabihin, madaling araw ka na nakatulog. Yes, oo. Sus Maria Joseph. Anyway, hiya mo na yan. Alam ko naman na pagbibigyan mo naman kami pag may time, di ba? Pahingi ng reaksyon. Ang sabi ni Senator Jinggoy, ang dami daw nag-aalok sa kanya na pumunta sa minority para lang mailusot siya sa kaso. Ano yung Malacanang ba nararamdaman niya na kayong pinariringgan na Yusek? Siguro, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino kasi paparinggan niya ba yung Office of the Ombudsman? Parang hindi naman niya pariringgan yung Sandigan Bayan, di ba? Pero kasi ganito yan, Alvin, kung iisipin natin, last year pa, nababagit yung pangalan niya, last year pa, siya naiimbestigahan. So, kung yun lang naman ang magiging dahilan na hindi ka kakasuhan, wag ka dyan sa majority, di sana hindi na pinaabot na pumasok siya sa majority. So, hindi ko makita yung logic para sabihin na inaalok siya tapos hindi na siya kakasuhan. Eh di sana noon pa hindi siya pinapaimbestigahan. Eh kahit na sa Senado, mismong si Senator Lacson ay nabanggit ang kanyang pangalan sa partial report nito. Pero sabi niya, Yuse Claire, kung sino, sabi niya, pangangalanan niya, di ba? Sabi niya, kung sino, abangan nyo sa susunod na kabanata. Something like that. Paano yan? Wala tayong magagawa kung sino yung pangangalanan niya. Kasi sinabi niya yan, tapos kung sino yung pagbibintangan niya, edi tanungin natin kung sino. Kumbaga, pangalanan mo. Pangalanan niya. Oo. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga. Kasi para intriga nga ang dating. Kasi parang pa-blind item eh. Pabitin. Tapos sasabihin niya raw sa susunod. O di ibig sabihin parang serye ito. Oo, para meron siyang pinapanakot din. Di ba? So, hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso talaga. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo. So, para nagutan ta sa taong bayan eh. So, ganun na lang yung hamon kay Senator Jinggoy. Hindi, okay lang naman mag-akusa ka, karapatan mo yan. Pero pangalanan mo, para lang sa ganun, ay magkabukingan. Pero sigurado ka ba, Yusek, na hindi taga Malacanang ang nag-alok? Baka naman ang dulo, si Presidente palang nag-alok sa kanya. Matagal naman nang nagpupunta si Senator Jinggoy sa mga events ng Pangulo. So, bakit pa siya aalukin? Kung okay naman sila before. Tama. At okay naman sila ngayon. So, wala akong nakikita. Okay. Ngayon, sa Senado pa rin, hindi ho ba kayo bilang Yuse Claire, ano po, hindi ba nakakadismaya ang nangyayari sa Senado ngayon? More so, siguro sa Presidente na dati ding senador, parang nakakahiya ang Senado ngayon, parang pababa ang imahe, Yusek. Actually, nung nagkaroon ng kapihan, kasama ang media sa Japan, yan din ang ipinakita at sinabi na sentimiento ng Pangulo na nung panahon daw niya, nung siya ay senador, nagkakaroon sila ng pagtatalo pero after that, nagkakape na sila. Hindi personalan ng atake. Ngayon daw kasi ay personalan at hindi yun nagiging maganda sa imahe ng institusyon. So, dapat trabaho talaga, hindi pa sarili. Ang trabaho dapat sa taong bayan, hindi kung kani-kanino nung pakikipag-alyado. So, yun yung nakita ng Pangulo. Hindi personalan dati. Sino may kasalanan noon? Ba't umabot tayo sa ganyan? Hindi ko masasabi kung sino, pero kailan ba nagkaroon ng ganitong kaguluhan? Kanino ba liderato nagkaroon ng ganitong kaguluhan? Para nagpaparinig ka kay Cayetano? Wala akong sinasabi, kaya sa kanya lang naman nagkaroon ng kaguluhan. Nung panahon naman ni Senator
ni Senator Tito Soto. Wala naman. Nagkakaroon sila ng debate, pero hindi naman nauuwi sa putukan. Hindi naman nauuwi sa lock and load order. 'Di ba? So, nasa leadership yan. Ma'am. Si SP Cayetano, may pahayag kagabi. Ay, hindi ba hindi sila sumipot dun sa sesyon? Nasabi ni Cayetano, maling impormasyon kasi ang nasasagap ni PBBM. Kaya ganyan ang impression niya dahil mali daw ang impormasyon na nafi-feed sa presidente. What do you say? Impression ng Pangulo, ano ba ang meron siyang version? Yung mga video na nakita, galing naman sa Senado. So, anong version meron siya? At ano ang mali sa sinabi ng Pangulo? Ang Pangulo, nagsabi lang naman ng kanyang sentimiento na may personalan sa loob ng Senado. Wala ba? Di ba meron naman talaga? May nag-a-ad hominem pa. So, ang nakita na pangyayari na wala naman talagang NBI na balak pumasok, mga NBI agents na gustong pumasok sa Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa noong May 13. Wala naman talaga So, anong mali doon? So, anong tama sa kanya? So hindi totoo, Yusek Claire, na mali-mali ang ibinibigay na impormasyon sa presidente. Kasi yun yung akusasyon Mali yung nasasagap mo yung detalye, Mr. President. Kaya ganyan ang nafu-form mo na opinion. Hindi naman, kasi video yung pinanghuhugutan dito. Yun yung nireport sa kanya. Pati yung papalabas kay Senator Bato kasama Senator Robin, video naman yun So anong tama doon? Anong mali doon? Tanungin natin siya. Anong tama? Ano ang version niya? Mali ba yung video? Inamin naman ni Senator Robin. Totoo naman yun. Yung mga video nandoon, highlights, di naman lahat, syempre 24/7 ipapakita sa report. Kung ano na yung highlights. So anong mali doon? At ano yung tama sa kanya? Meron bang plano ang presidente na pagbatiin? Kumbaga, I understand nag-meet na si Presidente at si Senate President Cayetano, Yusek? Hindi ko masabi. Wala akong detalyadong impormasyon patungkol dyan. Siguro kung sa kanya manggagaling, pero on our part to, wala sa aking ibinibigay na anumang impormasyon patungkol dyan. Pero may balak ba ang presidente na pagbatiin? Kumaga patawa, ayusin na natin to kasi remember may epekto po sa agenda ng presidente, legislative agenda, ang impasse sa Senado. Pag hindi yan makapasa sa Senado, dahil nga nagbabangayan sila, yung isa magbo-boycott. The next time, ang isa naman yung hindi pupunta. Wala tayong magagawa. Ang laki ng sweldo ng mga yan, and yet wala po na ipapasa sa Senado na kailangan din kasi bicameral nga po tayo hindi ho ba? So may gagawin. Sige po. Alvin, sa Pangulo kasi walang problema kahit sino yung leader dyan. Kung ano yung priority bills dapat ma-prioritize. Ang problema kasi sa kanila, katulad niyan, meron din yatang session kagabi, hindi na lang pumasok. At according to Senator Rafi Tulfo, ay naghihikayat pa yata na mag-boycott. At mukhang yun ng majority. So, hindi ito hawak ng Pangulo, nasa liderato talaga to. Pinagmamalaki itong si Senator Alan Cayetano na dapat sila ay independent. So, kung independent kayo, dapat saklawan mo yung mga tao nyo dyan, kung sino yung mga kasama nyo dyan, para makapagtrabaho kayo na maayos. So, ang tanong mo, kung papasok ba ang Pangulo, wala namang problema kung papasok ang Pangulo, pero baka pagka kumilos ang Pangulo, sasabihin na naman ni Senator Alan Cayetano, nakikialam sa Senado. Alam niyo naman magsalita itong si Senator Alan Cayetano, konting kilos lang, may ibang interpretasyon. So, baka mapasama pa ang Pangulo kapag nag-try, di ba, na sila ipag-ayusin at sasabihin niya, independent ang Senado. Diba? Mabigyan na maling interpretasyon at iuulat niya sa bayan yung kanya interpretasyon. Mapapasama naman ang Pangulo doon. But anyway, ang Pangulo anytime sa mga ganyang pagkakataon ay willing to help. Pero muli, hindi makikialam ang Pangulo sa mga nagiging desisyon ng Senado. Tama po yun. Pero may epekto kasi, yung impasse sa Senado, may epekto yan sa gustong i-push na legislative agenda ng executive.
Kasi walang maipapasa po diyan pag hindi kumilos ang Senado na magkakamatigasan ay walang maipapasa kaysa kailangan mo ng Senate version. Hindi ho ba? Mm. Tama. So, kaninong liderato pumapalpak ang pagpapagawa at pagbabalangkas ng batas? Kung ang problema lang sa Senado at wala namang problema sa HOR at sa Pangulo, sinong lalabas na mali? Sinong lalabas na may pagkukulang? Sinong lalabas na may pang-aabuso? Yun na magiging tanong dyan. So Kaya parang lang, taong bayan pa rin ang apektado. yeah. Tama, sa totoo lang. At saka siniswelduhan sila ng taong bayan. Parang ang Yes. pangit na may sweldo kaya wala kang output, kumbaga. Pero it appears na ang gusto mangyari ni Senate President Cayetano ay i-boycott para ipakita yung independence ng Senado. So you're saying, mali rin yung discarding yun, Yusek Claire. Definitely, makasarili. Unang-una, ang ingay ba na yan na nangyayari sa Senado? Does it not affect the economy? Ngayon, kapag hindi nagiging maganda ang ekonomiya dahil sa mga ingay nila, sabi nga ng Pangulo, di ba, yung political heat, hindi naman sa kanya nanggagaling. Doon sa mga maiingay, yung iba, obstructionist. Tapos isisisi sa Pangulo kapag ganito kaingay dahil hindi gumaganda ang ekonomiya. Hindi ba? Ikagagawin nila ito eh. Okay. Ngayon, nagpa-interview pala si Presidente. I have 2 more questions left kasi mga 5 minuto na lang meron tayo. Ano po? Nagpa-interview pala si Presidente sa Bloomberg or Reuters? Dati pa yun. Dati pa ba yun? Dati yun. Pinagputol-putol lang siguro ng Bloomberg. Di ko alam kung kailan lumabas yan. Dati pa siguro. So luma na yan? Mga kailan? Kailan? Mga 2 months ago siguro yan. Matagal na nga. Akala ko nga bago pa eh. Yung ang issue niya, yung parang exploration. So parang other questions na lang yon. Yes. Kasi nabanggit ni Presidente na isa sa ikinababahala niya ay pag nanalo si Vice President Sara Duterte ay yung continuity. Kasi ganun ang nangyayari sa atin eh. Pag may bagong presidente, kahit bagong mayor, bagong congressman, may sarili din siyang proyekto, hindi na natutuloy, nawawala yung continuity. Gaano kalala ang pagkabahala na yan ng Presidente, Yusek? Marami na kasi sinimula ng Pangulo. Unang-una, di ba, gusto niya linisin ang gobyerno sa pamamaraang kakayanin na mawala ang korupsyon. Maayos itong mga projects, especially sa DPWH, na hindi talaga ito tinutukan at hindi pinanagot noong nakarang administrasyon. So, kung tatamaan, halimbawa, yung mga kaalyado, kung sino man ang mananalo, ay baka hindi talaga matuloy ang pagpapanagot dito. Sa ngayong pangalan, nararamdaman na natin. Diba? Ang ingay. So, isa yan. Ang isa pa sa talagang tinututukan ng Pangulo itong health. Zero balance billing na proyekto ng Pangulo at ng DOH. So, di natin alam kung magtutuloy-tuloy yan. Maraming bagay na sinimulan ng Pangulo, pero tingin ko ang pinaka-importante dito yung panagutin yung dapat na managot. Accountability. Opo. So, para ngayon pala pati si Presidente, mukhang ramdam niya rin kasi ang leading sa mga survey si Vice President Sara, although syempre 2 years from now pa naman yung eleksyon. Ano po? Mukhang nararamdaman din ni Pangulong Marcos na talagang ang llamado ay si VP Sara. Ano po? Kung nararamdaman niya, hindi tingin ko. Natanong lang kasi siya kanya ng Bloomberg yan. Kung halimbawa, kung sino yung magiging susunod na presidente. Pero hindi ko naman nararamdaman niyang malakas ang vice-presidente. Ganun? Akala ko ang Malacanang din parang naghahanda, lalo na kayo dyan. Naku, lagot po kayo pag nanalong presidente si VP Sara sa 2028, Yusek. Ba't malalagot? Kung tama naman yung ginagawa namin, unless paplantahan tayo ng ebidensya, gagawa ng intriga, na ginawa ng dating Pangulong Duterte, yun ang mahirap. Kasi magkakaroon naman ng pagiging diktador, ipipilit kahit na mali, magkakaroon ng isang Chinese na economic advisor, mahirap yun. Pero nakikita mo na ngayon, kahit si Mayor Baste, si Congressman Pulong, naku, panay pong upak
sa administrasyon si Baste kung makapagsalita sa presidente, wag grabe. Para ang liit ng presidente kung tirahin po Yuse Claire. Medyo, di ba, mayor siya, di ba, under siya ng DILG. So, siguro yung ganito mga kilos, dapat napupunan na rin. Kung dapat ba itong managot, kailangan ba siyang imbestigahan administratively? So, yun lang. Saka, siguro yun na lang ang magagawa nila. Kasi sa ngayon, Alvin, wala tayong nakikitang nagiging trabaho ng vice-presidente o sino man sa kanila. Kaya yan na lang siguro ang gagawin nila, manira sa Pangulo, ibababa ang Pangulo para iangat ang sarili nila. Pero wala silang magagawa kasi ang Pangulo nagtatrabaho. Sila, ano ba? Hindi natin alam ano bang ginagawa nila. Teka muna, Yusek, ano yung sinasabi mong pwedeng paimbestigahan ng DILG si Baste dahil mayor nga siya ikamo? Bakit? Pag may ganyan ba na may kritisismo, lalo na kung medyo personal at medyo mababa masyado yung tira, yan ba ay kasong administratibo o kriminal? Pagkaisipin nila, ganito, ano ba ang sinasabi? Meron bang pagbabanta sa buhay? Nung sinabi niya ang target ay ang ulo ng Pangulo, ano ba ang ibig sabihin nito? Maraming salita na may pagbabanta, okay lang ba yon? Normal lang ba yon? Sa isang public servant? Pangulo pa ang pagbabantaan? Administratively, criminally, pwedeng imbestigahan. Hindi ko sinasabing guilty siya, pero pwede siyang imbestigahan. Sa parang disrespect naman, no? We're talking of the president here. Pwede naman tayong mag-criticize ng maayos. Yung wala namang gutter level naman na pagbansag sa presidente. After all, it's the president. Respetuhin natin yung office of the president. Ano? Wala namang parang tawaga o bansagan ng parang may mga term na ginagamit eh. Wala yata sa vocabulary nila yun. Sa mga pamilyang Duterte, wala yung salitang respeto. Diba? Kahit sino pa yan, kahit anong gagawin nila dyan, ipinapakita lang nila kung ano ang kanilang tunay na attitude, tunay na karakter. So, ganyan din naman yung kanilang ama. Kung makapagmura noon, kahit sino, basta kalaban, mumurahin. Siguro it runs in the blood. May birthday message ka raw ba kay VP? Nag-birthday pala si VP Sara ng isang araw. Oo, may nakita ko na. Pinakita ko na namin kung paano kami bumati sa kanya. Paano? Na happy birthday. Oo. Pinakita natin yung isang video niya. Actually, hindi siya video. Isang captured video, captured na picture sa isang video kung saan binati niya si Madriaga. Oh. So, ginamit ko lang yung larawan na yun. So, The same picture. So, paano bati mo sa kanya? Happy birthday! Happy Ganun birthday, lang, Sir ganun lang. Ram. Ay, hindi pala. Happy birthday, BP Sara. Ay, nako. Magandang umaga sa iyo, Yusek, at thank you very much for accommodating us. Good luck. Maraming salamat po. Maraming salamat, Alvin, at sa ating mga kababayan. Mabuhay Magandang ka. umaga. Si Undersecretary Claire Castro.